Hinamak na manugang. Kabanata 117. Sa sobrang takot ni Han Qiang ay nanlambot ang kanyang mga binti. Hindi niya inaasahan na sasabihin ng babaeng secretary na ito ang lahat kay Fan Guanay. Nagpanik siya at namutla ang mukha niya. Vice President Fan, mangyaring makinig sa aking paliwanag. Hindi muna kailangan magpaliwanag. Galit na galit si Fan Guanay. Tinuro niya ang ilong ni Han Qiang at sinabing, ayaw mo bang maging Vice President? Pagkatapos kong ma-promote, ipino-promote kita para pumalit sa posisyon ko. Alam mo ba kung bakit ako na-promote ng kumpanya? Let me tell you, it's dahil pumayag ang Wanhao Company na mamuhunan ng 150 milyong yuan. Pagkatapos makumplito ang proyektong ito, maaari na akong ma-promote. Pawis na pawis si Han Qiang at sinabing, ano ang kinalaman nito sa Wanhao Company? Sinabi ni Fan Guanay, nang pumunta ako sa Wanhao para sa isang pulong, sinabi nila na ang kondisyon na mag-invest ng 150 milyong yuan ay hayaan ang asawa ni Alex Dixon na mamahala sa proyektong ito. Lahat ng mga blueprint ay ibibigay sa kanya. Tingnan mo anong katangahan ang ginawa mo. Nagulat si Han Qiang sa sinabi ni Fan Guanay. Pakiramdam niya ay umiikot ang mundo sa kanya. Ang Wanhao Company ay isang kumpanya na kabibili lang ng isang malaking grupo sa Jing City. Nagkaroon ito ng maraming pondo at isa sa mga nangungunang kumpanya sa Jinling City. Doble ito sa puhunan ni Boss Wang. Ang mga ordinaryong tao ay hindi maaaring makipag-ugnayan sa nangungunang pamamahala ng kumpanya. Kailan pa nagkaroon ng koneksyon si Alex Dixon sa Wanhao Company? Si Liu Jianhua at Sung Chun, na nakatayo sa gilid, ay natigilan din nang marinig nila ito. Sila ay walang katulad na pagkagulat sa kanilang mga puso. Hindi nila akalain na si Alex Dixon, na inakala nilang basura, ay magkakaroon ng ganoon kalakas na background. Nang marinig nilang pinapagalitan ni Fan Guanay si Han Qiang, hindi na sila nang ahas na magsalita pa. Natatakot sila na malagay sila sa gulo. Isang malamig na buntong hininga ang pinakawalan ni Fan Guanay at iniwas ang tingin sa kanilang tatlo. Pagkatapos ay sinabi niya, ngayon, nasira mo na ang pamumuhunan ng Wang family at Wanhao Company. Hindi ka napapayagan ng kumpanya na magtrabaho. Dahil magkaklase tayo, hindi ko nababanggitin ang ginawa mo kay Alex Dixon for the time. Pero pribado kang nakipag-deal kay Lewis Mingfeng, ere-report ko ito sa Human Resources Department. Maaari kang maghanda ng 200,000 yuan para sa paglabag sa kontrata ayon sa kasunduan sa trabaho ng kumpanya. Pagkasabi nito, tumalikod si Fan Guanay at umalis. Kahit anong sigaw ni Liu Jianhua at Sung Chun, hindi siya lumingon. Sa sandaling ito, sumakay na ng taxi si Alex Dixon at umuwi kasama si Jane Lewes. Tumingin si Alex Dixon kay Jane Lewes at nakita niyang hindi siya gaanong nagsasalita habang nasa daan. Mukhang malalim ang iniisip niya. Sabi ni Alex Dixon, pwede kang maghanap ng trabaho saglit. Nakikita ko na hindi rin kalakihan ang sukat ng kumpanyang ito. Ito ay maglilimita sa iyong pag-unlad sa hinaharap. Hindi ka nila kinuha dahil hindi nila napansin ang iyong talento. Umiling si Jane Lewes, hindi, tinanggihan ko ang Zin Company. Sa totoo lang, sa panahon ng panayam, ang direktor ng disenyo ay lubos na nasisiyahan sa gawaing isinumite ko at nagplanong pumunta sa Human Resources Department upang isumite ang impormasyon pagkatapos ng panayam. Nagulat si Alex Dixon. Hindi niya inaasahan na tatanggihan ni Jane Lewes ang Zin Company. Tinanong niya, bakit mo ito tinanggihan? Kinagat ni Jane Lewes ang kanyang mga labi at nilakasan ang kanyang loob para sabihin, sa totoo lang, nararamdaman ko na mayroon akong sapat na karanasan. Gusto kong gawin ito sa aking sarili. Gusto mong magtayo ng kumpanya. Hindi maiwasang magtanong ni Alex Dixon. Tinawanan ni Jane Lewes ang sarili at sinabing, ang pag-set up ng isang kumpanya ay nangangailangan ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 milyong kapital, at magkakaroon ng higit pang mga pamumuhunan sa hinaharap. Ang totoo, gusto ko lang mag-set up ng isang personal na studio at tumulong sa iba't ibang konstruksyon na kumpanya at gumuhit ng kanilang mga plano sa disenyo. Umiti si Alex Dixon at sinabing, kung mayroon ka talagang ideyang ito, hindi problema ang pagpaparehistro ng mga pondo. Tumangala si Jane Lewes, Alex Dixon, alam kong marami kang kakilala na kaibigan sa negosyo tulad ni Director Chin.
Hindi problema ang paghiram ng pondo. Pero gusto kong umasa sa sarili kong kakayahan na gumawa ng magandang studio. Ang mga taga-Liwes iniisip ng pamilya na kung aalis ako sa Liwes Company, hindi ako magkakaroon ng magandang pag-unlad. Gusto kong hayaan silang makita at iwan sila. Makakagawa din ako ng magandang trabaho. Nag-isip sandali si Alex Dixon at nakangiting tumango. Kahit anong desisyon mo, suportado ko. Pero kung may problema ka sa trabaho, pwede mong sabihin sa akin at malulutas natin ito ng magkasama. Worst comes to worst, employee mo din ako, ipag-drive kita at tulungan kita magbitbit ng bag mo. Kakayanin ko. Tumango si Jane Liwes at sinabing, okay. Bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang desisyon ni Jane Liwes ay talagang nagkaroon ng malaking panganib. Kung hindi siya papasok sa trabaho sa hinaharap, ang pinakamalaking pinagkukunan ng kita ng Liwes family ay mapuputol. Kahit na nagbukas siya ng design studio, kailangan pa rin niyang magrenta ng opisina at bumili ng kagamitan sa opisina. Nangangailangan din ito ng tiyak na halaga ng kapital na mag-invest. Higit pa rito, ang Liwes Company at ang iba't ibang construction company sa Jinling City ay nagkaroon ng negosyo. Tinatayang lihim ding supilan ng Liwes Company si Jane Liwes. Gayunpaman, hindi nag-atubili si Alex Dixon at matatag na sinuportahan si Jane Liwes. Labis na naantig si Jane Liwes. Tulad ng nararamdaman niyang komplikado, narinig niyang muli ang mga salita ni Alex Dixon. You can do whatever you want. If it really don't work, I will find a job to support you. Sa sandaling ito, pinigil ni Jane Liwes ang kanyang hininga. Isang maasim na pakiramdam ang bumalot sa kanyang ilong at siya ay halos umiyak. Noong siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay, hindi niya inaasahan na ang kanyang asawa, na dati niyang inaakala ay walang silbi, ay matatag na susuporta sa kanya. Ang kanyang ina, si Helena, ay malamang na magagalit kay Jane Liwes kapag narinig niya ang balita ng Jane Liwes na umalis sa Liwes Company. Magrereklamo rin siya na nawalan ng matatag at disenteng trabaho si Jane Liwes. Umuso si Jane Liwes at itinaas ang ulo para ngumiti kay Alex Dixon. Tumango siya. Ang taimtim ng ngiti na ito ay bahagyang nagpakilig din sa puso ni Alex Dixon. Madalas ay walang ekspresyon si Jane Liwes sa harap niya. Bihira siyang ngumiti ng ganito. Nung ngumiti siya, kurbado at maliwanag na parang bituin ang kanyang mga mata. Kapag ngumiti siya, ang ganda-ganda niya talaga. Pag-uwi ni Alex Dixon at pagpasok sa bahay, nakita niyang magulo ang sala. Si Albert Liwes ay yumuko sa kanyang baywang at patuloy na naghahanap ng kung ano. Tay, ano pong hinahanap niyo? Pumasok si Jane Liwes sa silid at nagtatakang nagtanong. Tinapik ni Albert Liwes ang kanyang masakit na baywang at sinabing, hinahanap ko ang mga antik na nakolekta ko noon at ang kahon ng jade chess piece noong nakaraan. Sinabi ni Alex Dixon, iyon ba ang ibinigay sa iyo ng King's Jade chessboard na matandang zang mula sa Treasure Pavilion? Umupo si Albert Liwes sa sofa at sinabing, oo. Hindi ko alam noon ang halaga ng chessboard na ito, ngunit pagkatapos makipag-usap sa matandang zang kamakailan, nalaman kong napakahalaga nito, sayang ang paglalagay ng ganoong pambansang kayamanan sa bahay upang hanggan. Ibibigay ko ito sa museo ng probinsya. Pagkarinig sa sinabi ni Albert Liwes, sinabi rin ni Alex Dixon, ang Buddha Bone Sarira ay bagay din sa chessboard. Dapat mo rin itong i-donate. Hindi inaasahan ni Albert Liwes na si Alex Dixon ay may ganoong kagandang ideya. Tuwang-tuwa siya at sinabing kung payag ka, hahanapin ko bukas ang matandang zang at hayaan siyang makipag-ugnayan sa museo ng probinsya. Umiti si Alex Dixon at tumango. Bagamat ang Buddha Bone Sarira na iyon ay isang hindi mabibiling kayamanan, ang magagawa nito sa kanya ay ang Buddha Light na naglalaman ng chi ng hustisya. Sa ilalim ng basbas ng Buddha Light, napino na niya ang si Pearl para maging isang magic treasure at inilagay ito sa kamay ni Jane Liwes. Ang gayong mahalagang pambansang kayamanan ay dapat ibigay sa pambansang museo. Ito ang pinakamagandang tahanan nito. Nakita ni Jane Liwes ang pag-uusap nilang dalawa sa mga antik sa sala. Hindi siya interesado at pumunta sa banyo para maligo. Ang chessboard at sarira ay parehong bihira at mahalagang mga relikya sa mundo, ngunit si Jane Liwes ay hindi isang sakom na tao at sumang-ayon sa kanilang desisyon.
Sa pagkalkula ng oras, 3 araw nang nagbabakasyon sa ibang bansa si Helena. Dapat ay nakabalik na siya sa loob ng 2 araw. Abangan ang susunod na kabanata.